Tapos na ang unang araw ng NATO Summit sa Ankara, kaya balikan na natin ang mga unang resulta. Ayon kay Donald Trump, gusto ni na Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at diktador ng Russia na si Vladimir Putin na magkasundo, kaya't malapit nang maresolba ang digmaan sa Ukraine. Ayon kay Trump, kamakailan ay matagal siyang nakipag-usap kay Putin at ipinaunawa niya rito na mas mabuting pumasok na sa kasunduan. Hindi ganong naniniwala rito sa Kyiv at ayon kay Kirill Budanov, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, handang lumaban ng ilang taon ang Ukraine kung hindi makikipagnegosasyon si Putin. Sabi nga, sigurado may lakas pa sila. Ayon kay Zelensky, tinanggal ng malalayang pag-atake ng Ukraine sa Russia ang tiwala ng Moscow na may ligtas silang likuran at dapat daw itong mapabilis ang pagkamit ng kapayapaan. Gaya ng sinabi ni Zelensky at ito ay isang sipi, tuluyan nating winasak ang paniniwala ng Russia na may umiiral na estratehikong likuran. Sa mga usapan sa gilid ng NATO Summit, sinasabi na gusto ni Trump ang paraan ng Ukraine sa pag-atake sa Russia at muli siyang nanawagan na palakasin pa ang ganitong mga pag-atake upang mapilitang makipagkasundo si Putin. Ayon sa Ukraine, nag-alis ang kanilang malalayong pag-atake ayon sa publiko. Sa NATO, may mga makasaysayang paniniwala tungkol sa maasahang likurang linya, ngunit hindi ito lantad na pinag-uusapan. Kasabay nito, may makasaysayang pagbabago sa NATO. Inanunsyo ng Estados Unidos na ililipat nila. Ang paglipat ng bahagi ng produksyon ng armas sa Europa ay kinabibilangan ng mga misail na Stinger, Atacams at maging mga tangkeng Abrams. Ayon kay Zelensky, ililipat nila ang bahagi ng produksyon ng mga ito sa Europa. Sa kabilang banda, tinatagpuan ng Europa ang strategic na aeroplano para sa malayong radar detection control at lumilipat sa mas Ukrainiano at Swedish na mga aeroplano. Nangako rin si Trump na aalisin ang mga parusa at ibabalik ang Ankara sa programa ng F-35 fighter jet. Ngunit ang mga eroplano ay nananatiling hindi pa rin ibinabalik. Nangako rin si Trump na alisin ang mga parusa sa Turkey at sa wakas ay ibabalik ang Ankara sa programa ng F-35 fighter jets. Opisyal na nanawagan ang State Duma ng Russian Federation sa mga Ruso ayon sa kanilang sinabi na huwag mangamba dahil sa krisis sa gasolina. Ako, kung hindi niyo naintindihan ang slang na ito tungkol sa huwag mangamba, kasi nanawagan si Deputy Volodin sa mga Ruso na huwag mangamba at hindi ito tungkol sa Kyiv o sa mga Ukrainian drones. Sa madaling salita, sinabi ni Kirill, ang pinuno ng presidente ng Ukraine, na huwag magreklamo at huwag umangal tungkol sa kakulangan ng gasolina matapos ang mga pag-atake ng mga Ukrainian na may kumpiyansa sa pagkakaroon ng mga reserba sa likod. Sa kabuuan, tungkol sa lahat ng ito at iba pa, pag-uusapan natin sa episode na ito. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula sa episode na ito, ang pangalan ko ay Alexei Pechi at talakayin natin ng sabay-sabay ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Ngayon ay ikapito ng Hulyo, kaya't balikan natin ang mga nangyari ngayong araw. Kaya ngayong araw, ikapito ng Hulyo, nagsimula ang NATO Summit sa Ankara at mayroon na tayong ilang mahahalagang pahayag at si Pangulong Kirill ng Ukraine ay mayroon na ring ilang mahahalagang pahayag at maging mga dokumentong nilagdaan. Pinukaw ni Trump ang interes sa mga plano tungkol sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine at sa kanyang mahabang pag-uusap. Nawala ng kumpiyansa sa maaasahang likurang puwersa, ngunit sinabi ko kay Zelensky sa Kyiv na ito ang nauna sa pagkakasunod-sunod. Ang mga pangmalayang pag-atake ng Ukraine sa Russia na tinatawag na deep strike ay nagbawas ng kumpiyansa ng Moscow sa mga likurang sonang mahusay na napoprotektahan at dapat magpabilis sa kapayapaan ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Kyiv. At idinagdag pa ni Kirill na mga long-range na pag-atake ng Ukraine ay nagtanggal ng kumpiyansa sa pagkakaroon ng maasahang protektadong likurang mga sona. Matagal nang itinuturing ng Russia na kalamangan nila ang lawak ng teritoryo at malalim na likuran na ligtas para sa produksyon at imbakan ng kagamitang militar. At lahat ng mahalagang bagay sa digmaan na tiwala silang hindi mararating, pero nagawa natin. Ang tinutukoy sa talumpati ni Zelensky ay kabilang na ang pag-atake sa Omsk na planta ng pagpoproseso ng langis na matatagpuan sa 2.5 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. At isa pang sipi mula kay Zelensky. Nalusutan ng mga drone ng Ukraine ang depensa ng Russia at tinamaan ang planta ng pagpipino ng langis ng Russia sa Siberia. Hindi na ito eksepsyon, kundi bagong realidad. Lahat ng malalaking planta ng pagpipino ng langis sa Russia ay tinamaan na ng Ukraine. Ito ay mga pag-atake. Да, и это, кстати, правда. Ang Ukraine, di tulad ng Russian Federation, ay lumalaban hindi para sa kasiyahan o geopolitical na ambisyon. Pinapapataas natin ang gastos ng digmaan para sa Russia kaya tumataas ang tsansa ng kapayapaan. Gusto ko ring banggitin na ang pag-atake sa refinery ng langis sa Omsk, pinakamalaking oil refinery sa Russia, ay naganap noong Hulyo 6, isang araw bago. At tinamaan ng mga drone ang mga pasilidad ng PMS, ang pangunahing pagpuproseso ng langis.
Ito, sa totoo lang, ang puso at sentro ng buong planta. At ngayon, nalaman natin ang pag-atake ng mga Ukrainian drone ay nagpahinto sa refinery ng langis sa Omsk. Ayon sa mga source ng Reuters, nasira ang AVT 10 na unit ng paunang pagproseso ng langis dahil sa mga drone attack. Ang pasilidad na ito ay bumubuo ng humigit kumulang 38% ng kabuuang kapasidad ng produksyon ng kumpanyang ito. Bukod pa rito, dahil sa pag-atake, kinailangan ding itigil ang isa pang mahalagang pasilidad, ang AVT-11 na nagbibigay ng karagdagang 37% ng kapasidad ng planta. Ipinapayuwatig na walang direktang tama sa pangalawang pasilidad, ngunit dahil sa katabing nasusunog na pasilidad at mga nagliparang debris, ito ay nasira rin. Sa huli, sa kasalukuyan, ang planta ay maaari lamang gumana sa 25% ng kabuuang kapasidad nito. Ngunit napagpasyahan na itigil ang operasyon ng planta at subukang muling paganahin ang mga nakareserbang emergency na pasilidad sa pagproseso ng langis upang mabawi ang pagkalugi. Dayun din, sinabi ni Zelensky ngayon sa NATO Summit na ang mga puwersa ng Ukraine ay nakakalikida ng humigit kumulang 30,000 sundalong Ruso bawat buwan. Ayon sa kanya, noong Hunyo lamang ay halos 28,000 na mga mananakop na Ruso ang nawasak. At ayon kay Zelensky, mayroong video na ebidensya ang sandatahang lakas ng Ukraine sa bawat nalikidang mananakop na Ruso. Ang karamihan sa kanila ay nawasak gamit ang mga drone. At ayon sa Pangulo ng Ukraine, hindi raw ipinagmamalaki ng Ukraine na, gaya ng sinabi niya, pumapatay sila ng ganoon karaming mga Ruso. At ang Ukraine ay itinatala lang ang mga ganitong bagay para ipakita na ito ay, ayon sa kanya, isang digmaan na hindi nila sinimulan pero napilitan silang labanan. Sinabi ni Zelensky na dapat mapasama ang Ukraine sa NATO dahil para sa kanya alyansa na hinaharap ang NATO kasama ang Ukraine. Talaga bang sa tingin ninyo ay tama na iwanan sa labas ng NATO ang isang bansa at mamamayan na may ganitong antas ng kakayahang militar? Kung mayroon na tayong ganitong mga kakayahan, makatuwiran lang na ang potensyal na ito ay maging bahagi ng kolektibong depensa ng alyansa. Mahalagang banggitin na parehong Kyiv at Moscow ay nagtangkang itaas ang pusta bago ang NATO Summit. Pinalakas ng Ukraine ang deep strike at ngayon ay umatake pa gamit ang mga drone sa sangayon 10 tanker na nasa Dagat Azov na nagtangkang magdala ng gasolina sa Crimea. Sa nakaraang episode, ikinuwento ko na sa isang gabi lang, mga ibon ni Magyar. Ibig sabihin, sabay-sabay inatake ng unmanned systems ng sandatahang lakas ng Ukraine ang 8 tanker sa Dagat Azov na nagdadala ng gasolina papuntang Crimea. И уже днем 7 июля Noong ikapitong araw, mismong araw na yon, inatake ang mga tanker sa Dagat Azov. Ibig sabihin sa ngayon, sa loob ng isang araw, may 10 tanker mula sa Shadow Fleet na inatake habang sinusubukang magdala ng gasolina sa Crimea, isa cargo ship at isa ferry na nakatigil sa Kerch. Ayan, bukod pa dyan, kailangan pa nating idagdag ang isang balita. Ngayon, isinuwalat ni Ministro ng Depensa ng Ukraine na si Mikhail Fedorov ang detalye ng Operasyong Ashan. Sa operasyong iyon, napaurong ng sandatahang lakas ng Ukraine ang kakayahan ng mga Ruso nang hindi bababa sa kalahating taon, kaya hindi sila nakapagsimula ng malawakang opensiba nung simula ng tag-init. Sabi ni Fedorov, napilitang ilayo ng mga mananakop na Ruso ang maraming kagamitan mula sa harapan matapos ang Operasyong Ashan ng Ukraine. Ito talaga ang tinatawag na espesyal na operasyong militar ng matinong tao. Sabi ng ministro, ang unang yugto ng espesyal na operasyon ay ginawa pa noong nakaraang taon. Inihanda ang mga espesyal na drone, nakalap ang datos ng paniniktik at inihanda ang malawakang pag-atake sa kagamitan ng kalaban sa malayong likuran. Sa loob ng 3 araw, tinamaan ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang siyam, naraan at 49 na target ng kalaban. Ilang linggo na ang nakalipas, isinagawa ang ikalawang yugto ng operasyon na tumutok sa artilleriya ng kalaban. Para sa ikalawang yugto ng operasyon, gumawa sila ng bagong bala para sa pagsira ng artilleriya. Ibig sabihin may bagong uri ng drone na may dalang bala. Bilang resulta, 31 ang mga target na natamaan. Sa dalawang yugto ng Operasyon Ashan, tinamaan ng puwersa ng depensa ng Ukraine ng 1,180 target ng kalaban. Lahat ng ito ay nagawa gamit lamang ang mga drone, kaya ligtas ang mga sundalong Ukrainian sa unahan. Noong Mayo 2025, nagsimula ang espesyal na operasyon na Ashan.
Sa ilang buwan, ang depensa, mga unit ng laser at ika-412 Brigada Nemesis ay nagsagawa ng pinakamabibigat na atake laban sa kalaban sa pansamantalang okupadong teritoryo ng Ukraine. Kagamitan, mapagkukunan, lohistika, 449 na tinamaan at nawasak na mga target sa layong higit 50 kilometro mula sa linya ng labanan. Ang pagtutulungan ng mga puwersa ng depensa ay labis na nagpahina sa kalaban kaya inabot sila ng buwan bago makabawi sa pagkalugi. Noong Hunyo, 2026 isinagawa ang bagong yugto ng Operasyong Art Ashan na nakatuon sa artileriya ng kalaban. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na umatake ang mga unit ng puwersa ng depensa sa mga haubitsa ng mga mananakop sa mga direksyon ng Kherson, Zaporizhia, Donetsk at Starobilsk. Bilang resulta, 231 na target ang tinamaan. 171 sa mga ito ay nawasak. Nakumpirma ang bisan pag-atake gamit ang obetibong beripikasyon at na-intercept na komunikasyon. Sa unang araw pa lang, ang aktibidad ng mga tropang Ruso sa buong linya ay bumaba ng 30 hanggang 81%. Sa kabuuan ng espesyal na Operasyong Ashan, 1,100 at 80 na mga target ang tinamaan. Bawat natamaan na target ay ibig sabihin ng mas kaunting putok sa posisyon at lungsod ng Ukraine. Bawat operasyon ay nagpapahina sa kalaban at nagpapalapit sa oras na hindi na niya kayang ipilit ang kanyang mga kondisyon sa labanan. Patuloy ang trabaho. Si Vladimir Putin sa kanyang panig ay sinubukang mapahanga si Donald Trump sa pamamagitan ng pahayag tungkol sa diumano'y pagsakop sa Konstantinovka sa Donetsk na riyon at mga pahayag na diumano'y mabilis na sumusulong ang mga Ruso sa buong linya ng harapan. O, hindi ko ito gawa-gawa. Siya mismo nagsabi nito. Siya rin ang nagsabing nakuha na ang Konstantinovka kahit di pa naman. Ayan, pangalawa, siya mismo ang nagsabi sa mga kadet. Tinipon niya sila sa Kremlin at inihayag na wala raw ni isang bahagi ng harapan na hindi sumusulong ang mga Ruso. Dito raw ang buong linya ng harapan at lahat ay sumusulong. Iyan ang mga salita niya. Maliwanag sa mga sinasabi niya na gusto niyang mapahanga si Donald Trump para masabi nitong, "Wow, ang galing ng laban ninyo." Oo, dapat pilitin si Zelensky na makipagnegosasyon at isuko ang mga teritoryo. At dito, nagyayabang pa si Putin kay Trump tungkol sa kanyang mga barbarikong pag-atake sa mga tirahan sa Kiev. At dito, lumabas na hindi na-impress si Trump sa mga pahayag ni Putin tungkol sa tiyak na tagumpay ng Russia. Ayon kay Trump, naniniwala siyang maaring magkasundo ang Ukraine at Russia para tapusin ang digmaan. Ipinalala ng Amerikanong presidente na mahaba ang naging pag-uusap niya sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin at pagkatapos ay tumawag siya kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Heto ang sipi ni Trump. Sa tingin ko, gusto rin nilang magkasundo. Sayang at tumagal ito, pero naniniwala ako may lalabas na resulta. Sinabi rin niya na tumutulong si Recep Tayyip Erdogan ng Turkey sa mga pagsisikap para matapos ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Gusto ko ring banggitin dito na yan sa mga source mula sa Suspilne, totoo na kahapon ika-6 ng Hulyo nakipag-usap sa telepono si Trump kina Zelensky at Putin pero hindi ito isinapubliko. Kaya may pag-asa na talagang umuusad ang negosasyon at may mga optimistikong hula na bago magtaglamig ay maaari mangyari kahit papaano ang pansamantalang pagtigil ng labanan. Bagamat ako mismo ay nananawagan na maging maingat sa pagtanggap ng ganitong mga hula, maging sobrang maingat. Dahil sa kabilang banda, ang pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine na si Kirill Budanov ay biglang naghayag ngayon na handa ang Ukraine na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa Russia ng maraming taon kung ang mga negosasyon para sa kapayapaan ay hindi magbubungga ng resulta. Sabi niya, sapat na raw ngayon ang kanilang rekurso at tibay. Sinabi ni Donald Trump na hindi niya kayang panoorin ang nangyayari sa larangan ng digmaan sa Ukraine. Narito ang kanyang pahayag. Nakita ko ang mga larawan mula sa larangan ng labanan. Isa itong digmaan ng mga drone gamit ang ganap na bagong teknolohiya. Hindi maniniwala ang mga tao sa lupit ng digmaang ito. Nakita ko ang mga larangan ng labanan. Sinabi rin niya na minsan ay ayaw niya makita ang mga larawang yon dahil nahihirapan siyang tingnan ang mga ito. Знаете, Alam mo, umaasa ako na ipinakita pa rin kay Donald Trump kahit papaano ang ilang larawan ng mga nasusunog na oil refinery sa Rusya.
Kasama rin dito ang mahabang pila ng mga Ruso sa gasolinahan, umaasang makakuha ng kahit man lang 20 litro ng hindi maganda ang kalidad ng gasolina. Bakit hindi maganda ang kalidad? Ngayon, kapag binuksan mo ang kahit anong Russian public page, makikita mong marami ang nagrereklamo na nasisira agad ang kanilang sasakyan dahil sa sobrang pangit ng halo ng gasolina, minsan pagkatapos lang ng 100 kilometro. Ngayon, sinabi ni Volodin, tagapagsalita ng State Duma ng Russian Federation, na naiinis na siya sa mga reklamador sa gasolinahan. Sabi niya, nakakainis na talaga kayo. Kaya naman, hinimok niya sila at ito ay quote na huwag mag-alala dahil sa krisis sa gasolina. Pero pag-uusapan pa natin ito mamaya. Ayokong mag-focus dito ngayon, babalikan natin ito mamaya. Balik muna tayo kay Trump. Hindi lang Ukraine ang topic ni Trump. Sinabi rin niyang ayaw niyang dumalo sa NATO summit pero nagpunta siya dahil sa Turkey ito ginanap. Tinawag niya itong kaibigan. Ngayon, tila naganda si Donald Trump ng 2 regalo para kay presidente ng Turkey, Recep Tayyip Erdogan. Ipinahiwatig na papayagan ng Turkey bumili ng mga fighter jet na F-35 mula sa Estados Unidos. At sinabi rin niya na alisin ng Washington ang mga parusa sa Turkey na ipinataw dahil sa pagbili ng Ankara ng mga Russian mga sistemang panlaban sa impapawid na S-400. Paalala, si Trump ang nagpasimula ng mga parusa nung una siyang presidente. Sabi ni Trump na yon, huwag magsalita laban sa mga kaibigan, alisin ang mga parusa. Pero siya rin ang nagpatupad nito noon. Kasabay ng pagsasaayos ng ugnayan sa Turkey, tinitingnan ng US kung natugunan ng Turkey ang mga kailangan para sa pagbebenta ng F-35 habang patuloy na hinihiling na isantabi ng Ankara ang Russian S-400. Sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine, ipinakita nilang tunay na pakahina ng ipinakita nila. Ang pagbili ng anti-aircraft missile system noong 2019 ang nagdulot ng parusa mula sa US at pagtanggi sa bintahan ng mga fighter jet na F-35. At ayon sa mga pinagkukunan, handa ang Turkey na pumayag sa kompromiso na magbibigay daan sa technical na pagmamanman ng US. Pero pwede pa rin nilang itago ang mga missile para sa mga sitwasyong banta sa pambansang seguridad. Ibig sabihin, ang ibig nilang sabihin ay, itatabi muna namin ang mga S-4 na raan hayaan nating makita ng mga Amerikano na hindi ito ginagamit, naka-inback lang, nakasara, nakatayo lang at hindi gumagana. Kung sakaling kailanganin natin sila balang araw, magagamit pa rin natin. Sinabi ni Erdogan na pinangakuan siyang bibigyan ng 5 F-35 na eroplano pero walang ibinigay na detalye. Mahalagang tandaan na kailangan pa rin ng pag-apruba ng Kongreso ng Estados Unidos para sa parehong desisyon. At tungkol sa pagtanggal ng mga parusa, pati na rin sa mga eroplano. Ngunit walang garantiya na gagawin ito ng Kongreso. Aktibong tumututol ang Israel sa pagbebenta ng F-35 sa Turkey. Sinabi ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu kamakailan na ito ay sisira sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan kung saan ang pinaka-advanced na sandata ay hawak ng Israel. Ayon sa kanya, hindi rin magugustuhan ng mga Arabong kaalyado ng US ang paglakas ng Turkey. Ayaw rin ito ng Greece dahil patuloy na kinokontrol ng Turkey ang hilagang Cyprus na sinakop noong 1974. Pero tungkol sa nangyayari sa gitnang silangan, may hiwalay na episode na lumabas na yon. Kaya pumunta kayo sa YouTube channel at siguraduhing panuurin ito. Dito, tatalakayin pa rin natin ang mga resulta ng NATO Summit. Sa NATO Summit ngayon, biglang lumitaw ang usapin tungkol sa China. Iniulat ng Reuters na gusto ng Norway na tumulong ang China na paupuin ng Russia sa negosasyon kasama ang Ukraine. Nanawagan si Punong Ministro Jonas Gahr Støre ng Norway sa China na gamitin ang kanilang koneksyon sa pamunuan ng Russia para matulungan ang negosasyon sa pag-ayos ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa kanya, makakatulong ito sa ugnayan ng Beijing at Europa. Sinabi niya ito nung Lunes matapos makipagpulong kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng China na si Wang Yi sa Oslo. Sabi ni Støre, nakatuon talaga ang karamihan ng pag-uusap nila sa Ukraine. Ikinuwento niya ito ngayong araw sa sidelines ng summit ng NATO. Hiniling ng mga opisyal ng Norwega sa mga Chino na iparating sa mga maruruming Ruso na dapat magsimula ang usapan tungkol sa Ukraine ng walang kondisyon. Simple lang, sa kasalukuyang linya ng labanan, umupo si Putin at nagsimula ng negosasyon. Ang unang hakbang ay ang tigil putukan sa kasalukuyang linya ng labanan. At ayon kay Støre, at ito ay isang sipe. Ito mismo ay isang malaking konsesyon mula sa panig ng Ukraine dahil ito ay nasa loob ng kanilang teritoryo.
Dito, tuwirang inugnay ni Stere ang digmaan ng Russia sa Ukraine at relasyon ng China at Europa. CP. May malaking potensyal para sa mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng Europa at China. Ngunit habang nagpapatuloy ang digmaan na ito at malapit na kasosyo ng Russia ang China, nililimitahan nito ang pagkakataong iyon. Pero ayon kay Andrei Sibiga, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, matapos ang pagpupulong niya kay Wang Yi, nakatanggap siya ng imbitasyon na bumisita sa China bilang bahagi ng pagpapalakas ng dalawang panig na ugnayan sa China kabilang na sa pinakamataas na antas. Sa ngayon, wala pang ibang detalye, pero ang pag-aktibo ng China ay maaaring magpahiwatig muli ng muling pagigting ng negosasyon. Bukas na ang personal na pagkikita ni na Donald Trump at Vladimir Zelensky. Sinabi ng Pangulo ng Ukraine na palaban ang kanyang disposisyon bago magkita at tatalakayin ang paghahatid ng Patriot para protektahan ang Ukraine laban sa ballistic missiles ng Russia. Pero ang mga Europeo ay may pag-aalinlangan. Ayon sa Bloomberg, aminado ang mga kaalyadong Europeo na napalakas ng Ukraine ang posisyon sa negosasyon dahil sa pag-iisububong ng paggawa ng drone at karanasan sa digmaan. Kasabay nito, maingat nilang tinataya ang mga posibilidad ng nalalapit na pagpupulong nina Trump at Zelensky. Ayon sa mga source ng ahensya, posibleng mag-usap sina Trump at Zelensky sa maganda ang atmosfera. Gayunpaman, dahil hindi mahulaan ang presidente ng Estados Unidos, walang kasiguraduhan sa konkretong desisyon. Hindi rin inaasahan ng mga opisyal ng Europa na pagkatapos ng pag-uusap ay maglalagay si Trump ng mas matinding presyon sa Rusya. Kasama rito ang mga bagong sanksyon at pagpapatuloy muli ng supply ng mga sandatang Amerikano sa Ukraine. Ngunit kahit paano, inaasahan ng lahat ng leader ng Europa na hindi haadlangan ni Trump ang Ukraine at Europa na ipagpatuloy ang pagtulak sa Rusya pabalik sa panahon ng bato. Gaya ng pangako ko, sa dulo ng episode ay magbabahagi ako ng balita mula sa mundong nasa kabila ng salamin para mapasaya kayo. Sa Rusya, tuloy ang krisis sa gasolina. Ngayon, halimbawa, ipinagbawal ng bansang Hapon ang pagbibigay ng aviation fuel sa mga Ruso na labis nilang ipinakiusap sa mga Hapon. Pero, ayon sa pahayag na yon ng tagapagsalita ng State Duma ng Russian Federation na si Vyacheslav Volodin, dapat tumigil ang mga Ruso sa pagreklamo at huwag magpanik sa harap ng krisis sa gasolina. Ang kailangan daw, sabi niya, ay magkaisa sa paligid ng matandang leader na si Putin at ano ang dapat gawin? Magtiis. Magtiis. Umupo kayo at magtiis. Sabi niya, ang pagkataranta ng mga Ruso ay pabor sa mga kaaway ng Rusya na gustong sirain ang ekonomiya ng bansa. Narito ang sinabi ni Volodin, kapag tayo ay nahaharap sa mga hamon, nagsisimula tayong manginig, magpanik, lahat ng ito ay pabor sa kalaban. Dapat tayong maging mulat, matutong tiisin ang pagsubok at magpatuloy hanggang dulo. Gusto nilang pabagsakin ang ating sistemang pinansyal, pero hindi sila nagtagumpay. Sinubukan din nilang wasakin ang ating ekonomiya, pero hindi rin sila nagtagumpay. At sa huli, mukhang si Volodin ay nalanghap ng sobra ang usok ng mababang kalidad na gasolina at sinabi niya, at quote, mahalaga na tandaan na ang mga kalahok sa SVO, ang espesyal na operasyong militar sa Ukraine, ay lumalaban para sa kinabukasan ng ating bansa sa panahon na lahat ng bansa sa kanluran ay laban sa Russian Federation. Alam mo, bilang sagot kay Volodin, paalala ko lang, bago ang 2014, bago pa man sumalakay ang mga hindi pa naliligo na Ruso sa Ukraine, ang buong Europa ay malayang nakikipagkalakalan sa mga Ruso. Hindi nila naisip kumontra sa Russia. May kahanghang Angela Merkel na nagtatanggol kay Putin, binibisita siya, kinakamayan, napapahiya at nakikipagkalakalan. Wala namang ganyan dati. Sabi ni Volodin, ang kanluran ay laban sa atin at nais tayong wasakin, kaya mga Ruso, titiisin ba natin ito? Paalala ko lang na ang tensyon sa mga Ruso ay tumitindi dahil sa matinding krisis sa gasolina na halos lahat ng rehiyong kontrolado ng Moscow ay apektado maliban na lang sa Chukotka sa ngayon. Dahil sa kampanya ng Ukraine laban sa mga oil refinery ng Russia, nagpatupad ng limitasyon sa bentahan ng gasolina sa lahat ng dako at ipinagbawal ang paglalagay nito sa kanister. Ang pila sa ilang gasolinahan ay nakikita na mula sa satellite sa kalawakan. Gaya ng sabi ni Volodin, mga Ruso, magtiis kayo dahil yan ang moto ng mga taong laging nagpapaapi. Dito ako magtatapos.
Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga saloobin tungkol dito sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video at pindutin ang kampanilya. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.